Ihanda po natin ang ating mga puso para po sa mensahe ngayong umaga. Lord, we bless your name. Tinataas at pinupuri namin ang iyong pangalan. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming tagapagligtas. At salamat, Panginoon. Ginising po ninyo kami kaninang umaga. Salamat po sa buhay. At ngayon, mapapakinggan namin ang iyong mensahe, Panginoon. Ako po ay nakatayo dito. Ako ay instrumento lamang, Panginoon. Gagamitin niyo po ako, Panginoon, to deliver your message, not my message. And I pray, para po sa bawat isa na naririto, prepare our hearts, our minds, maging sa lahat ng ngayon kasama namin sa online. Lord, prepare us. Maging ang aming mga kapatiran na nandyan ngayon sa duweg, use them as light and salt, Panginoon. Si Pastor Paul na mag-share, anoint him, Panginoon. May your presence be upon him in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ngayong umaga po, magbabahagi po ng mensahe, ito po ay ang mensahe na aking ibabahagi ngayon, no? Sa mga panahon natin ngayon, hindi na po ito madalas tinuturo sa pulpit. Karamihan po sa mga churches, minsan na lang po nagtuturo sa mensaheng ito. Pero ito po yung mensahe na for how many times tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples. So ngayon po, pag-usapan po natin, ang title po ng aking mensahe is Ang Katotohanan Tungkol sa Impyerno. This is a reminder for us kasi marami sa atin ngayon ang namumuhay dito sa mundo na para bang there is no life after death. Kaya kahit paano mo sila sasabihan ng Word of God na magiging matuwid sana ang buhay, hindi na pinapansin. Yung mga iba nga, no? Pag nagpipreach tayo, pag nagbabahagi at nagtuturo tayo about impyerno, sasabihin nila, corny naman. Diba? OA. Lumang tuktugi na yan. Kasi marami pa rin ang hindi naniniwala na may impyerno. Pero mismo ang ating Panginoong Jesucristo, ito po ang kanyang tinuturo sa kanyang mga disciples at sa atin. Why? Siya ang lumikha ng impyerno. Ha? At ginawa po niya ang impyerno hindi para sa iyo. Hindi para sa akin. Hindi para sa tao. Ginawa po niya ang impyerno para kay Lucifer na nagiging Satanas. At ang kasama ang kanyang mga ampon, mga demonyo na nakipaghimagsikan, nakipaglaban sa Diyos. At Satan knew ito ang kanyang final destination. At ang place na ito ay hindi siya place of party and celebration, a place of punishment. Kahit si Satanas, pag itapong siya sa impyerno, hindi siya mag-i-enjoy kasi ito po ay specifically designed as a punishment, isang lugar na parusa para sa kanya. At alam niyang ito ay malapit nang mangyari sa kanila. Kasi alam niyang malapit nang babalik ang ating Panginoon Jesucristo. And when Jesus comes, it is the end of everything para sa kanila. At ayaw niyang suluhin ang impyerno. Ayaw niyang suluhin na maramdaman, ayaw niyang maramdaman ang init ng apoy na mag-iisa. At nais niyang isama doon ang tao. Why? Ang tao, mahal na mahal ng Diyos, is special creation ng Panginoon. Nais niyang masaktan ang Panginoon eh. At doon sa loob ng Garden of Eden, naging matagumpay si Satanas na tuksuhin ang tao. Pero hindi nagtatapos ang kwento doon, kapatid. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, still binibigyan tayo ng pagkakataon. Ngayon, upang
ang ating mga kaluluwa ay hindi mapupunta sa impyerno. Itong ating katawan ngayon, wala itong pakialam sa ating spiritual life. Panlupa ito eh. Itong katawan na hindi niya mararanasan ang sakit at ang parusa ng impyerno kasi babalik ito sa alikabok. Kaya palagi magkatunggali ang ating katawan at ang espiritu kasi ang ating spirit, ang ating kaluluwa, nais na kanya maglingkod sa Panginoon. Kasi siya ang makakaranas ng eternal punishment. Pero ang ating katawan hindi makipag-coordinate, kaya idisiplina natin at isuko natin sa Panginoon. Ang impyerno ay final destination ng karamihan sa mga taong maiiwan sa panahon ng rapture. Sinasabi ko sa inyong karamihan kasi kahit during sa Great Tribulation na mararanasan, for the first time mararanasan ng buong mundo after the rapture, may maliligtas pa rin. Pero konti na lang. Why? After the rapture, ang kaligtasan ay hindi na free gift. Hindi na siya gift katulad ng ini-enjoy natin ngayon. After the rapture, maliligtas ka sa sariling sikap mo na. Kung ang sabi ng scripture, kung hindi ka magpatatak ng mark of the beast, maliligtas ka. Pero, yun nga, nakakatakot. Nakakatakot kasi papatayin ka talaga. At okay lang sana kung papatayin ka na diretso na lang. Hindi. Bubunutin ang ngipin mo isa-isa. Payag ka niyan. Mararamdaman mo talaga yung hirap at sakit para lang isuko mo ang iyong pananampalataya, para lang hindi mo tatanggapin si Kristo. Pero sabi ng Panginoon, pag hindi mo isuko si Kristo, hindi ka magpatatak ng mark of the beast, maliligtas ka. Pero that is very, very, very hard and impossible. Attitude natin ngayon, hindi ka lang nabigyan hindi nga lang napansin, nagtatampo na, di ba? Sa tribulation pa kaya? Di ba? May hinihingi lang sa church, hindi nabigyan. Wala na, next Sunday, hindi na nagpapakita. Okay lang sana kung nauna na sa rapture, ay hindi na kahit saan na pumupunta. Sa Great Tribulation pa kaya? Kaya kapatid, I would like to encourage you, kung ikaw ay hindi mo pa naayos ang relasyon mo sa Panginoon, huwag ka nang maghintay na makaranas ka pa ng tribulation. Ngayon, napakadali lang ngayon. Gift. Tanggapin mo lang si Kristo. As your personal, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Kristo as your personal Lord and Savior. Ganun lang, kadali. Pero, hindi ito forever. Pag nasa 7 years of Great Tribulation na kayo, sariling sikap, hindi na free gift ang eternal life. During the time, sabi nga ng Bible, wala nang makapagbenta, hindi na kayo pumunta sa mga mall at kahit saan at magbili. Kasi kailangan mo ang mark of the beast na sabi sa Bible, either sa noo or sa right hand, ilalagay. Huwag na tayo maghintay sa panahong iyon. Ngayon pa lang, give your life to Jesus. Amen? Kung kayo ay hindi pa sure hindi pa kayo tiyak sa iyong kaligtasan, kapatid, ngayon ang araw ng kaligtasan. Malalaman mo ang kaligtasan, hindi after death. Malalaman mo ang kaligtasan before death. Bago ipapasok ang bangkang katawan mo sa kabaong, bago bubuhatin niya ng mga staff ng punerarya,
dapat alam mo na kung saan mapupunta ang kaluluwa mo. Buhay pa lang tayo, dapat alam mo na kung saan pupunta ang kaluluwa mo, sa langit or sa impyerno. Yan po ang tinitiyak ng Panginoon. That is why ang ating Panginoon si Kristo, binigay niya ang kanyang buhay doon sa cross para tayo, ang lahat na sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng kaligtasan. Katiyakan ng ating kaligtasan. Sayang naman, naglilingkod tayo sa Diyos, very faithful, every day. Tapos hindi natin alam na tayo ligtas. At yan po ang tinitiyak ng Word of God. Yung verse lang nga sa John 3:16, very powerful verse na po yun. For God so loved the world that He gave His religion. Tama po ba yun? He gave His only Son. Sino? Jesus Christ. That whosoever, sino ang maniwala sa Kanya? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maniniwala. Ang mga patay, wala ng capacity na maniniwala yan. Ang may capacity to believe, ang buhay, ikaw po yun. Bago ka sisindihan ng kandila, bago sisindihan ng kandila mo, kapatid, dapat alam mo na saan mapupunta ang kaluluwa mo. At yan ang sinasabi ng Word of God. Kaya nga sabi doon sa Revelation, pag ang pangalan mo ay hindi pa nakasulat sa langit at naabutan ka ng kamatayan, iihawin ng kaluluwa mo sa impyerno. Pag buksan ang Book of Life, Renaison Maglasyon, pastor ito ng IFL-ICD May, aba, walang pangalan mo rito Hindi pwede sabihin ni Lord na bumalik ka muna doon. Hindi niya pwede sabihin na bumalik ka muna sa lupa. Hindi. Agad-agad, ang sabi ng Word of God, pag hindi nabasa, hindi nakasulat ang pangalan mo sa Book of Life, nasa likod lang ang anghel, bubuhatin ka at itatapon sa naglagablab na apoy. Totoo po yun. Kaya katotohanan, sinasabi ng ating Panginoon Hesus, hindi upang takutin tayo, kundi upang maging handa ho tayo. Hindi lang sinasabi ni Lord na ito ang maging dulo ng mga taong hindi sumampalataya kaya sa Kanya, pero sinasabi niya, paano natin maiwasan ang kapahamakan? Buo kumpleto ang binigay ni Lord. Nasa sayo na po yun. Kung maniniwala ka o hindi. Pero pagdating ng panahon, pagkaharap mo ng Panginoon, kahit iiyak man tayo ng dugo sa Kanyang harapan, magsisisi sa ating kasalanan, hindi na po niya tayo papakinggan. Why? Ang binigay niyang pagkakataon ngayon lang po. Ngayon, habang inaantok pa po tayo. Amen? Totoo yun. Pag inaantok kayo dyan, sabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo ha. Baka mauntog yung ulo ninyo sa upuan at tuloy-tuloy na. Okay lang yun kung tuloy-tuloy na, kung sigurado ka ng ligtas. Pero kung hindi pa, nako, delikado. Final destination, hindi lang ng mga taong naiwan sa rapture, kundi ito ay final destination din ng mga taong binabanggit sa Revelation chapter 21, verse 8. Pwede paki-flash ngayon. Ano sabi ron? Sa Revelation 21:8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Ito yung sabi ni mismo ng ating Panginoon Kristo. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga murderer, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyus-diyusan,
at lahat ng, o kaya sabihin nga ninyo kayo na magdugtong, lahat ng sinungaling. Dagdagan pa natin, salamat Lord at hindi ako sinungaling. Amen? Sino ang nagsabi nito? Si Jesus. Ito yung mga tao, kanina yung sabi ko, yung mga maiwan sa rapture at itong 8 klase ng tao na binabanggit dito sa Revelation 21:8. Una, duwag. Duwag, lilinawin natin. Hindi ito duwag yung umiiwas sa suntukan, ha? Ang ibig sabihin ng duwag dito, ito yung mga taong natatakot, nahihiya, na tawagin na born again Christian. Kaya hindi pumupunta sa church, sa IFLS my church, at sa ibang iglesia, sa church na nagtuturo ng katotohanan, dahil nahihiya, natatakot, pagtawanan ng kanilang mga kaibigan. Ito yung duwag. Ito yung mga taong mga camouflage. Alam mo yung Christian na mga camouflage? Mga duwag. Ay yung camouflage. Pag nasa church, kasama mga Christian, para ding Christian. Gumagalaw din ng parang Christian. Paglabas sa church, ang kasama ay mga unbelievers, hindi Christian, para ding unbelievers. Why? Takot. Bakit kailangan nilang mag-adjust? Bakit nahihiya silang? Bakit ginagawa nila ito? Kasi nahihiya at natatakot silang tatawaging born-again Christian. Aba, nagbabasa ka pala ng Bible? Masyado ka namang old-fashioned. Yun. Hindi. O, nagsisinungaling na. Ito yung mga duwag na sinasabi rito. Nahihiya at natatakot at tumayo, paninindigan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang tawag sa kanila mga duwag. At ito yun. 21, verse 8 ng Revelation, ito yung kasama, isa sa mga taong itatapon sa impyerno. Duwag. Salamat sa Panginoon. Amen? Huwag ho nating ikakahiya ang Panginoon. Paninindigan po natin ang ating pananampalataya. Kahit saan tayo pupunta, makikita ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos. The way we talk, sa ating buhay, kung tayo ay nagtatrabaho, sa ating mga trabaho. Amen? Hindi tayo nagsisinungaling. Hindi tayo mga dishonest. Namumuhay tayo ng may katwiran dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo nahihiyang mag-pray kahit may nakakita. Hindi tayo nahihiyang magbasa ng Word of God kahit may nakakita. Pag may nagtatanong sa atin, born again Christian ka pala? Oh yes! Ako po ay anak ng Diyos. Amen! Iyon ang sinasabing duwag. Ha? At ano pa? Duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Ito yung mga taong sinisiran mo, pinagtatawan ng kalang, marurumi ang gawain. Kumusta ba yung mga ginagawa natin araw-araw, kapatid? Mga mamamatay tao, mga murderer, mga immoral. No, ano ba itong mga immoral? Daming kategory. Sa Bible kasi, pag-aralan mo ang Word of God, pag sabing immoral, marami ang naka-ano niyan, naka-under. Pakipagtalik, outside marriage. Pakipagtalik outside marriage is called immoral in the Scripture. Pakipagtalik, lalaki to lalaki, is called immoral in the Scripture. Pakipagtalik, babae to babae, is called immoral dito sa Scripture. Hindi ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay nagiging normal at accepted sa community ay okay na rin sa Panginoon. Hindi binabago, hindi ina-adjust ni Lord ang kanyang standard of holiness. Kung may dapat mag-adjust, hindi siya tayo. At ang sabi ni Lord, without holiness, no one will see God. I'm just thinking, nag-isip ko, Lord, bakit detalye talaga isa-isa? Duwag,
mga mangkukulam. Bakit hindi na lang sinabing ang lahat ng hindi mga Christian ay itatapon sa naglagablab na apoy? No, para madali na lang. Bakit hindi ganun ang sinabi sa Revelation 21:8? Isa-isa talaga. Dahil may mga quote-unquote tinatawag na mga Christian, pero namumuhay pa rin na parang walang Panginoon. May mga taong pumapasok pa rin sa church, sumasamba linggo-linggo, pero weekdays ang kanilang buhay ay iba sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Yesus sa Matthew chapter 7, chapter 21 ba yun? Chapter 7, 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, ay makakapasok. May mga tao kasi ngayon na ang Panginoon ay nasa labi lamang. Hindi ibig sabihin, kumakanta ka ng Christian song, matik na yun, Christian ka. You should have a personal at malalim na relasyon sa Panginoon. At mangyayari lang po iyon kung unang-una ang buhay natin ay susuko natin sa Panginoon. Amen? Hindi sinabi ni Lord na lahat ng hindi Christian, impyerno kayo. Hindi. Detailed ang sinabi ni Lord. Kasi may mga tao pa rin active sa church, religious. Mga religious pero ginagawa pa rin ang mga bagay na ito. Dito nagtuturo tayo. Dito po sa ating iglesia, tinuturo natin kung ano lang ang sinasabi ng Word of God. Kaya mahapdi, masakit, but we need to hear and know the truth. Kasi kinukorek tayo ng Panginoon. Amen? Bakit tayo niya kinukorek? Kasi mahal niya tayo. Kung hindi niya tayo mahal, wala. Pabayaan niya tayo. Sige, magpatuloy ka lang dyan. Anyway, pagdating ng panahon, impyerno ka na. Hindi. Kinukurik tayo ng Panginoon through His Word para mamumuhay tayong matuwid sa Kanyang harapan. Mga mangkukulam, may mga ano ba rito? Uso, dito sa ating mga lugar ngayon, sa mga rural areas, masyadong hindi na napapakinggan yung mga kulam, no? Mangkukulam. Pero sa mga probinsya sa amin noon, mayroon pa yun. May mga itim pang mga kandila ang hinawakan, naghawak pa ng manika. May hawak pang karayom. Mga mangkukulam. Nasa Bible eh. Ako may mga relative kami noon na alam kong mga mangkukulam. Salamat sa Panginoon, wala na sila. Kung hindi man na Christian, wala. Sa bundok kasi marami yun, mga pinapractice pa yun. Minsan, iwan mo lang yung tsinelas mo, no? Anong personal na gamit mo? Kukunin nila yun. Yun ang gagamitin nila para kukulamin ka. Pero ang sabi ng Bible, kawawa. Pagdating sa impyerno, ang mga magkukulam, kayo ang kukulamin. Amen? So ito daw yung mapupunta sa impyerno. Ito po ang malinaw na sinabi ng Panginoon. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon, marami tayong Diyos-Diyosan eh. No? Hindi lang image. Marami tayo. Ang ating trabaho, anything na mas binibigyan mo pa ng halaga kaysa Panginoon, idolatry na po yon. Maging yung mga leaders natin, mag-ingat tayo. Kasi minsan, sila na ang nagiging Panginoon natin. Ingat tayo dyan. Pag sinusunod mo ang utos ng leader, pero hindi mo sinusunod ang utos ng salita ng Panginoon, baka siya na ang Panginoon mo. Idolatry din yon. Diyos-Diyosan din yon. Yung cellphone natin, mga gadget natin, careful tayo. Anything, maging trabaho, na nagiging katapat na natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Diyos-Diyosan na po yon. Pero in this context talaga, in this context,
Revelation 21:8. Malinaw po ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Yung mga sumasamba ng mga images. May sumasamba ng image na mukhang mga buhaya, mukhang tao, anything and anyone na hindi ang Panginoon. Diyos-Diyosan na po yun. Kahit ang mga disciples, kung sinasamba natin ang mga disciples, that's Diyos-Diyosan. Ha? Kasi ang dapat sasambahin po, walang iba maliban lamang sa ating Panginoon. Ang kanyang mga disciples, nung sila they were very obedient sa salita ng Panginoon. Pero nung sila ay namatay, hindi sila na-promote, hindi sila na-elevate, na nagiging Panginoon. Hindi. Ang Diyos at si Kristo pa rin ang ating sasambahin. Kaya nung mga Israelites, doon sa disyerto, galit na galit ang Panginoon. Kasi nung sila lumabas mula sa Egypt, secretly, nagdadala pala sila ng mga idols. At nagagalit ang Panginoon doon. In fact, one time, nung si Moses ay nandoon sa Mount Sinai nakipag-usap sa Panginoon, si Aaron, isa sa leader ng IFL my church, at kasama ang kanyang mga kapatid, gumagawa sila ng baka. Hindi nila ginawang bulalo ang bakang yon. Ginawa nilang idol. At doon sinasamba nila. Kaya nung pagbaba ni Moses sa bundok, narinig niya, galit na galit si Moses dahil alam niya, pag ito ay pabayaan lamang magagalit ang Panginoon, patay kayong lahat sa Panginoon. Sa galit ni Moses, anong ginawa niya? Hinagis niya yung 2 tablets of 10 commandments, yung bato. Original po yun na ginawa ni Lord. Si Lord ang gumawa from the stone. Si Lord ang nagsulat, pero sa galit ni Moses, hinagis niya dahil nakita niya ang mga tao. Grabe naman itong mga taong ito. Napakatapat ni Lord, binigay ni Lord lahat ng kanilang pangailangan, ang miracle na naranasan nila, grabe talaga. Pero in an instant, sa halip na ang Diyos ang sasambahin, nagpatayo sila ng baka at saka na sinasamba. Noon pa po hanggang ngayon, galit ang Panginoon sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano daw ang gagawin sa kanila? Ang lahat itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Itong 8 rito na sinasabi ni Lord, itatapon sila sa nagliliyab na apoy. Ano na namay? Alam niyo yung asopre o sulfur? Alam niyo kung gaano kainit yun? Isa to yung organic solid metal na kulay yellow. Na, pag ito ay nasunog, sobrang init. At, gumagawa siya ng usok na nakakasakal na sa sobrang lakas. A sign of judgment and punishment. Ito yung binabagsak ni Lord doon sa Sodom and Gomorrah. Kaya hanggang ngayon, mga natitira na lang sa Sodom and Gomorrah, pero kahit isang dahon ng kahoy walang tumutubo. Dahil totally patay ang lugar na yon. At ito ang isa sa mga laman doon sa impyerno. Kaya sabihin mong masarap sa impyerno. Yung iba nagbibiro, binibiro ang impyerno. Walang problema kung doon kami sa impyerno. Hindi mo alam ang sinasabi mo, kapatid. Walang party, walang celebration. Wala na kayong time na mag-usap sa kaibigan mo, kahit sa sariling family mo. Dahil ang mararamdaman mo, sabi ng Bible, araw at gabi, ang ginagawa niyo, sigaw na lang ng sigaw, iyak ng iyak. And that's, you will, not you ha, kapatid. Ang taong nandoon, walang term, walang contract. Once you're in hell, you will be there forever and ever and ever. Okay lang sana kung after 1 million years, pwede ka nang makalabas sa impyerno. Matagal man yun, pero at least, may nakikita kang pag-asa. Pero wala eh. Matatapos na lang ang 1 billion years. Hindi pa rin nababawasan ang forever.
Matatapos na lang ang 1 trillion years, hindi pa rin nababawasan kahit kunti ang forever. At ito ang kalagayan ng tao na nasa impyerno. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan na po tayo ng ating Panginoong Hesus, maghanda na po kayo. Yung buhay natin, ibigay na po natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Word of God, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pag nakakarinig kayo ng salita ng Panginoon, huwag na kayong magmatigas at magmayabang. Magpakumbaba kayo at ibigay ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Sinasabi ito ni Jesus kasi alam niya kung ano ang buhay sa impyerno. May mga description, mga larawan na binigay ang ating Panginoong Hesus kung ano ang impyerno. Sa Matthew 13:50, ang sabi ni Jesus, itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nagliliyab. Unang-una, itatapon ang masasama. Dito sa mundo, dalawang kategory lang po ang tao sa harapan ng Panginoon. Mga masasama at matutuwid. Lahat ng taong hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kahit gaano ka man karelihiyoso, gaano ka mapagbigay sa harapan ng Panginoon, ikaw pa rin ay kasama sa mga masasama. Kasi righteousness is not about ourselves. Ang mga matutuwid, ito yung mga tao, kahit ano ang pangalan ng relihiyon mo, pero si Kristo ang Panginoon at Hari sa buhay mo, tinanggap mo siyang Panginoon at namumuhay tayong may katwiran at may kabanalan. Ito yung mga taong matutuwid. At ang sabi ni Kristo, ang mga masasama, itatapon sa nagliliyab na apoy at doon sila'y iiyak. Walang tumatawa, walang humahalakhak sa impyerno. Araw at gabi sila'y umiiyak. Bakit nagngangalit ang kanilang mga ngipin? Yung nagnash ang kanilang ngipin? Dahil sa sobrang, anong tawag doon, pagsisisi na huli na ang lahat. Kasi alam nila, nung sila'y buhay pa, binigyan sila ng pagkakataon for how many times napapakinggan nila ang salita ng Panginoon na sinasabihan silang kailangan mong tanggapin si Kristo. Pero ito'y pinagtawanan lamang nila. Dahil akala nila, ang taong itong nagsishare ng Word of God ay mali at sila ang tama. Now, the end. Kaya araw at gabi, they're gnashing their teeth. Dahil alam nilang wala na silang pag-asa. At sa impyerno, hindi nabubura ang memory mo. Katulad nung rich man and Lazarus, hindi nabubura. Nandoon pa rin sa isipan mo kung ano ang buhay mo doon sa lupa. Maalala mo pa rin nung pagkakataon na may lumapit sa iyo, nag-invite sa iyo pumunta sa church, may nagsabi sa iyo, tanggapin mo si Kristo, pero pinagtawanan mo lang. Kaya pagdating sa impyerno, you are gnashing your teeth because you miss that once and for all opportunity na binigay sana sa iyo para maiwasan mo ang impyerno. Pero here we are. You are now swimming in the midst of this fire. Hindi ka makakarinig kahit isang halakhak sa impyerno. Puro sigaw. Kung may kilala ka doon, hindi ka na pwede magsabi, uy, kumusta ka na? Hindi mo na kayang tanungin siyang, ba't ka dito na impyerno? Ba't na impyerno ka? Di ba taga-IFLICD ka? Di ba ang laki mo magbigay ng tithes, ng offering? Kaya pala, hindi pala binigay ang buhay. Nagbibigay ng pera, hindi naman binigay ang puso sa Panginoon. Binigay ito ni Lord sa atin, hindi upang takutin tayo, kundi bigyan tayo ng babala, warning, wake up people. Ang sabi ni Kristo, there is hell. Matthew 25:41.
Alam niyo si Jesus, mas marami siyang tinuturo patungkol sa impyerno kaysa kanyang mga disciples. Siya mismo. Matthew 25:41. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Dito pa lang sa verse na ito, yung sinabi ko sa inyo kanina, ang impyerno ay nilikha ng Diyos hindi para sa tao, para kay Satanas. Pero ang tao, voluntarily, sinusuway ang utos ng Panginoon, sumunod kay Satanas. Kaya, pagsilang pa lang ng tao, pagsilang natin, buhay tayo physically, pero patay tayo spiritually. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. And because we're dead spiritually, pagsilang pa lang natin, ang destination natin is hell, impyerno. Kaya lang, ang Panginoon, sa labis niyang pagmamahal sa tao, kahit sinuway ng tao ang kanyang utos, still si Lord pa rin ang nagbigay ng solusyon. Hindi niya hinahayaan ang tao na totally, diretso na lang kayo sa impyerno. Binibigyan pa rin niya tayo ng chance through the Lord Jesus Christ. Kaya if you miss the opportunity habang buhay pa po tayo, na-miss natin ang pagkakataong ito, wala na po. Dahil sabi ng Hebrews, after death, judgment. Sa judgment, walang time, wala ka ng panahon na magsisisi. Yung sinabi ko, sa judgment, haharap ka ng Panginoon. Iiyak ka man ng dugo, magsisisi ka man sa harapan ng Panginoon. Judgment day na po yon, hindi ka na papakinggan ng Panginoon. Kasi ang binigay ni Lord na chance na ikaw ay magsisisi at magbago sa buhay mo, ngayon pa lang habang buhay pa po tayo. Habang ang ating mga katawan ay hindi pa inilagay sa loob ng kabaong. Pero once naabutan na tayo ng kamatayan ng buhay natin, hindi pa natin naiayos, hindi pa natin sinusuko sa Panginoon, no more chance. Kahit anong prayer ang gagawin ng mga relatives natin, kahit anong prayer and fasting ang gagawin ng mga kaibigan natin dito sa lupa, walang makapagbabago sa desisyon ng Panginoon. No prayer. Pag-aralan mo ang Book of Revelation, doon sa Book of Revelation, hindi ang mga tao dito sa lupa ang nag-pray para sa mga patay. Ang mga tao ay yung mga patay, sila ang nag-pray para sa mga buhay. Anong prayer nila? Na sana ang mga tao ay lumapit sa Panginoon. Wala na. Kahit magbigay ka man ng donation 1 million pesos para lang i-pray ang mahal mo sa buhay, na sana siya ay maligtas, kapatid, hindi po biblical yan. No amount of money, no prayer can change once naabutan ka ng kamatayan na wala ang Panginoon sa buhay mo. Kumusta po tayo ngayon? Maayos na ba tayo sa harapan ng Panginoon? Amen? Maayos na ba tayo? Sa totoo lang po, yung buhay natin ay binigay na ba talaga natin sa Kanya? Na Lord, pag-uwi ko ngayon, ano man ang mangyayari sa akin, hindi naman ako nagpipray na masagasaan, pero sakali lang po, may mangyaring aksidente at ako'y mamamatay. Sigurado po ako na ang aking kaluluwa ay kasama mo sa langit. Ganun po ba tayo? Amen? Bakit ganun ang ating pananampalataya? Dahil sa, anong ginawa mo? Ang ginawa natin, binigay natin
ang ating buhay sa Panginoong Kristo. Amen? Okay, it's very, very important. The most important decision sa buhay mo is not about marriage. It's not about how to make business, how to make money. The most important decision is yung desisyon na tinanggap mo si Kristo as Lord and Savior sa buhay mo. Jesus said, "What shall it profit a man if he gains the whole world?" Anong mapapala, makukuha ng tao? Kung ang titulo ng buong mundo ay nasa kanyang pangalan, pero ang kanyang kaluluwa naman ay may impyerno. Amen? Kaya the most important decision is yung buhay mo isinuko mo kay Kristo. Mark 9:43, kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Next week, magdala na tayo ng itak. Ha? Baka next week pagbalik dito, marami nang walang kamay. Isa na lang. Anong nangyari, Brad? Anong nangyari, sis? Sabi, Pastor, binasa mo sa sa Mark naputulin ko daw. Hindi ganon. Kasi kahit putulin mo man yung kamay mo, kapatid, kung ang puso mo ay hindi nagbago, ganon pa rin. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, huwag mong hayaan na kahit sa anong bahagi ng katawan mo ay gagamitin para sa masama. Lahat, buong katawan po natin, gagamitin natin para sa Panginoon. Okay? Lumayo ay sir. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka kaysa dalawang kamay mo pero sa impyerno mapupunta. Kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Sa impyerno, kung gaano kalakas ang apoy noong unang araw na ito ay nilikha ng Panginoon para kay Satanas, ganoon din ito kalakas hanggang ngayon at hindi ito nababawasan. Amen? Ito sa Mark 9:47 to 48, medyo, ano bang tawag doon? Medyo hindi ko alam paano ito sabihin sa Tagalog, pero parang nakakatakot. Biro mo sa impyerno. Ang sobrang lakas ng apoy. No? Pero buhay, tandaan niyo, pero buhay ang mga uod. Anong klase yun? Kaya hell is not a place of party and celebration, it's a place of total punishment. Basahin nga natin, Mark 9:47 to 48. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kaysa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Next phrase. Ang mga uod doon ay hindi. Sabi ko, Lord, para bang grabe, Lord ba? Para bang, paano mo ma-describe yun? May apoy, tapos may mga buhay na uod. At yung mga uod na yun ay pasok-labas sa iyong bibig, sa iyong ilong, sa iyong tenga. Kaya sino ang matutuwa niyan? Ako sa totoo lang, tanda-tanda ko na, no? Pero takot ako sa uod. Oo. Dito dati may estudyante nung nakatira noon. Sinabi ko na sa inyo, muntik ko ng sampalin. Nakalimutan ko na ako ay Christian. Ha? Buti, ano ba nang ginawa niya? Kinatok ako doon sa bahay. Halos 1 galon na higad ang binigay sa akin. Sir, para sa iyo. Pansamantalang nakalimutan kong akong Christian. Oo.
Baka matadya ka. Kaya ayaw ko sa impyerno, kapatid. Ha? Ang mga doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Si Jesus mismo ang nagsasabi nito, ha? Hindi ang kanyang mga disciples. Because Jesus, siya ang gumawa nito eh. Pero yun nga, hindi para sa mga tao. Araw-gabi. Ito ang maranasan ng mga taong nasa impyerno. Ito yung description ni Jesus mismo, ha? Ito yung sinabi niya mismo kung gaano kalupit at ano bang sasabihin natin doon? Sa impyerno. Tapos dito tayo sa lupa, pinagtatawanan lang natin, ginagawa lang nating joke. No? Walang problema. Pag nasa impyerno ako, magdadala ako ng bumbero, papatayin ko ang apoy. Hindi mo alam, kapatid, ang sinasabi mo. Yung rich man mismo, humihingi ng favor kay Abraham na kahit isang drop lang ng tubig, gusto niyang mararanasan. Dahil kahit isang drop ng tubig, wala doon sa impyerno. Tapos tayo, ginagawa nating biro. Isa sa mga lie o sinungaling na tinuturo, ini-inject ni Satanas sa mga tao ngayon is, hindi totoo ang impyerno. Hindi totoo ang impyerno. Kaya may mga tao ngayon, maraming na hindi totoo ang impyerno. Kaya, isigulaki. Walang impyerno eh. Hindi totoo yan. Kaya, gagawin mo kung ano ang gusto mo. Sige, gagawin mo. Pero tandaan mo, isang araw, haharap ka sa Panginoon. Ngunit ito, kapatid, ang ating sermon ngayon, ang ating mensahe ngayon ay hindi nagtatapos sa impyerno. Kawawa naman pag sa impyerno lang tayo. No? Ano bang pag-asa sa impyerno? Wala eh. Kung totoo ang impyerno, totoo ang kaligtasan. Amen? Kung totoo ang impyerno, totoo ang kaligtasan. Hallelujah! Romans 10:13, maliligtas ang lahat ng tumawag sa Panginoon. Hindi ito yung tumawag lang basta-basta. Ang ibig sabihin ng tumawag rito is ito yung taong umiiyak, tumatawag at humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ito yung tawag na may magpapakumbaba. Ito yung tawag na nangailangan ng tulong ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ibig sabihin, maliligtas. Mula saan? Sa kapahamakan sa impyerno. Tumatawag sa Panginoon ang mga patay, hindi na sila, wala silang kakayahang tumawag sa Panginoon. Kung ang may kakayahang tumawag sa Panginoon is ikaw, ngayon kapatid, nakikinig. Maliligtas. John 3:36. John 3:36. Sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos kay Kristo Jesus, may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa langit. Ngunit ang hindi sumunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Ang impyerno ay tinatawag na second death, pangalawang kamatayan. Why? Ang first death is itong physical natin. Ang first death, physical natin, lahat tayo makakaranas dito. Hindi natin ito maiwasan. Okay? Darating talagang panahon na mamamatay po tayo. Hindi natin maiwasan kahit pupunta man tayo sa mga magagaling na doktor.
Kahit nga yung mga doktor hindi sila exempted sa physical death. Ang second death, pwede nating maiwasan. Ito ang dapat nating pagdesisyonan ngayon. Ang first death, hindi natin kayang iwasan, pero ang second death, pwede nating iwasan. Paano? Through the Lord Jesus Christ. Amen? Ang mga taong hindi tumatanggap kay Kristo, 2 beses mamatay. Mararanasan nila ang first death at makakaranas sila sa second death. Pero ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, 1 beses lang mamatay. Ang physical death, hindi natin mararanasan ang second death. Amen? Salamat sa Panginoon. Ang hamon ng ating Panginoon ngayon, kapatid, sa inyo, kahit isa lang sa inyo ngayon, na hindi pa kayo tiyak sa iyong kaligtasan, ayaw ni Lord na may isa sa inyo na mapahamak. Ito ang kanyang sinasabi sa Revelation 3:20. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may nakarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Kapatid, baka matagal na po kayo rito sa church, pero hanggang ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo ay kumakatok pa rin sa labas ng pintuan ng puso mo. Bakit kumakatok? Kasi hindi mo pa binuksan ang iyong puso. Hindi mo pa siya pinapasok, pinayagang makapasok sa buhay mo. Bakit siya kumakatok? Bakit siya naghihintay? Kasi ayaw niyang pipilitin kayo sa desisyon mo. The decision is yours now. Whether buksan mo ang pintuan or patuloy na nakasara. Nasa sayo yun. Pero ang kalooban ni Lord ay sana buksan mo ang pintuan na yung puso, papasukin ang Panginoon. Baka matagal na po tayong nagkakasama rito. Pero hanggang ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa labas pa rin ng pintuan. Dahil hindi mo pa binubuksan ang iyong puso, kapatid. Huwag po nating i-miss ang pagkakataong ito. Ito ang araw ng kaligtasan. Ang sabi ni Jesus, pag buksan mo daw ang iyong pintuan, papasok siya. Papasok siya. At sasamahan ka niya. Gusto ko po kayo encourage ngayon. Baka hindi mo pa tinanggap si Kristo. Hindi mo pa binuksan ang iyong puso, kapatid. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Napakinggan mo ang mensaheng ito dahil ito ay para sa iyo. Ayaw ni Lord na mapahamak ang kaluluwa mo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang kailangan lang po niya, magpapakumbaba tayo at buksan ang ating mga puso at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam ang ating buhay mamaya. Hindi natin alam ang ating buhay bukas. Ngunit alam ng Panginoon. Kaya dahil sa kanyang pagmamahal, dinala kanya rito ngayon. Dahil nais niyang pumasok sa puso mo ngayon. Kaya I would like to challenge and encourage you. Open the door of your heart para sa ating Panginoon. Sa lahat ng tumanggap kay Kristo, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo, pag tayo'y namatay, ang ating kaluluwa ay makakasama ang ating Panginoon doon sa langit forever and ever. Kaya kung ikaw po ang taong ito, kapatid, gusto kong dikit mo ang iyong mata ngayon. Kinausap ka na ni Lord. Humble yourselves. Hindi mo hawak ang buhay mo. Ang makakaligtas sa iyo ang Panginoon lang. Hindi ang pamilya mo, hindi ang mga kaibigan mo, hindi ang ibang tao. The decision is yours.